Kuya, anong meron dyan? Tsaka mo ihi, kuya. Ako mga kaibigan, dito po sa harap lang ng isitan. Si kuya dito po sa may poste nung kalsada mismo umihi. Kaya mga kaibigan, so nakita nyo. Nay, kahapon, grabe yung nangyari dito kahapon, nakita nyo naman. So, tingin nyo ba, tama ho ba yung mga nangyayari? Sa'yo na. Yung pagsira sa mga ano, hindi tama yun. Yun, o. Diba? Dapat kagaya doon sa lumesa, mahinahin. Dapat ganun. Oh, dapat ganon. Oh, pero dito iba 'yung nangyari dito. Tapos doon, yung kabaan ng Recto Avenue, binugbog sa kasiraan pati yung Sogo. Oo, di ba? Oo nga. Oh, basta mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Hi. Ayan oh. Parang walang pasok pa. Kasi may bagyo. Oo, ingat na, ingat. Bye. Ay mga kaibigan. Thank you. Ayan, so dagdag natin mga kaibigan, isa photo sa natamaan kahapon. Hi ate, happy birthday. Ayan, so mga kaibigan, isa po sa natamaan nung bato kahapon. Ayan, property po ng lungsod. It's property ng mga taong bayan sa lungsod ng Maynila. Pero ganyan po, natamaan po ng bato yan. Basag. Alright mga kaibigan, magandang tanghali po sa inyong lahat. This is Channel Red. So, dito po tayo ngayon sa may bandang Mendiola. Sa may Mendiola, kanto ng Mendiola. Ayan. So mga kaibigan, sa harap nyo po itong lugar na to. Ito po yung kahapon kung saan pinagsisira. Ito yung mga padlock dito na malapit dito mismo sa may Mendiola. So ito mga kaibigan, kahapon pinagsisira ito, pinagbabasag ito nila. Ayan yung mga tama ng mga semento, mga tipak na semento na pinagsisira kahapon ng mga hindi nagrarally, yung mga nangialam sa rally. So mga kaibigan, isa din to sa hindi nakaligtas kahapon. Naalala nyo sa isang video ko na dito kinuyog yung mga kapulisan natin kahapon. So right now, naitayo na ho ito, naibalik na po ito sa dati niyang pwesto dahil ito nga natumba, pero temporary lang ho ito muna, nakaganito siya kasi yun nga, hindi pa ito nagawa totally. So ayan, yan yung aftermath nung kahapon. So ayan mga kaibigan, nandito din po yung mga taga BFP natin, dito pa rin yung mga kapulisan natin sa area, sa vicinity, para bantayan pa rin po ang location nito. So dito nangyari kahapon yung hindi inaasahan ng lahat, which is nanggalaiti nga si Yormesco sa nangyari dito kahapon. So dito ngayon, within hindi pa nga umabot ng 24 oras at na-restore na po itong area natin dito po sa may Mendiola, kanto ng kahabaan ng Recto Avenue mga kaibigan. So mabilis kilos ni Yorme, pininturahan, nilinis, tinanggal yung mga vandalism. Ayan, bagong pintura po yan, yung kulay puti na yan. Tinanggal yung mga vandal kahapon. Doon sa stoplight, di pa natin napuntahan. Mamaya pupunta natin yung stoplight na yun, titignan natin kung naayos na ba. So ito yung sitwasyon dito sa ngayon. Tahimik na, maayos, pero yun nga lang, ang daming nangyari dito kahapon. So may bagong barikada po tayo rito. May bagong barikada pong nilagay rito. At dito po kahapon sa may Ligarda Street, Mendiola Street, ayan, pinasok po yan ng mga nanggugulo kahapon. So nandito din po yung media, siguro nagko-cover sila. So ito, na-restore na po. Ito paano naayos na to. Ito kahapon pinasok to, itong area to. Pinasok talaga to kahapon. So ngayon may bago pong nilagay na barikada dito para po malagyan ulit. Tama-tama naman pala na hindi dapat buksan itong Mendiola. Dapat isarado itong Mendiola kasi pag may rally, minsan dumidiretso doon sa may Mendiola Peace Arc. So dito na mismo nagkaroon na dito ng harang. So mga kaibigan, puntahan natin yung kabilang side doon sa may area ng kahabaan ng Recto. So ito kahapon, ayun o, nangasira yan mga yan. Marami nangasira dito kahapon. So babalikan. Hello boss. Hi po.
Yun, may sinasabi si Kuya, BBM pa rin daw, sabi ni Kuya. So, kaya yun. Ayan yung mga kaibigan. So, ito, puntahan natin. Itong, kasi madaling araw pa lang, binalikan agad ni Yorme pagkatapos nung gulo rito, tapos pagkatapos nung nangyari dito. Nilinis na po ito ni Yorme, pinapinturahan ulit. At sa nakita nyo, sa kabaan po ng recto, daanan natin yan. Papakita ko sa inyo kung ano po yung sitwasyon dito after po ng napinturahan na. So, mga kaibigan, see you po. Ingat po. So mga kaibigan, dito po tayo sa kabaan ng Recto Avenue ngayong tanghali. At nakita nyo po bagong pintura. Nawala na po yung mga vandalism na nilagay dito kahapon ng mga nagrarally. Pero ang masaklap lang mga kaibigan, itong Central Island na may mga halaman kahapon, wala. Alam ko maraming umakit no kahapon, nagko-coverage dyan. Inapakan tong mga hindi realista nandito kahapon, nakita ko nagko-coverage dyan na mga I don't know, from iba-ibang sangay ng multimedia platforms. At nakita ko dyan kahapon, may mga video pa nga ako nakatayo dyan. At then, ayan po yung ending. Sira yung mga halaman. So far so good mga kaibigan. Naayos na po itong paligid na to. At hindi na katulad kahapon, hindi kaaya-aya. Ayan, so good morning po, good afternoon po. Ayan mga kaibigan. So pero may mga natira pa po rito eh. Ayan, may mga natira pa rito. Ayan, pero ito kasi, ito paano, itong kahabaan ng Recto Avenue na pinturahan na. So punta natin sa dulo. Tapos pabalik tayo. Hanggang doon tayo sa may top, ikutin natin to. Ayan, so nakita nyo ngayon, ito pong footbridge na pinturahan na rin po. At least wala na po yung bakas nung kahapon. Ayan po. Dito sa dulo, alam ko na pinturahan lahat to. Cover natin, tingnan natin. Pakita ko sa inyo kung anong nangyayari dito. Pero itong mga signage sa may bandang McDonald's, talagang hindi pa rin nakaligtas. At mayroon pa rin mga vandals. Pero may mga part na napinturahan. Katulad nito. Ayan o, napinturahan na po. At paano tatakpan po itong bahid nung kahapon. Ito po sa kabaan ng Recto Avenue. Alright mga kaibigan, dito po tayo ngayon sa may kabaan po ng Recto Avenue pa rin dito po sa may Nicanor Street. So nakita nyo, nandito po tayo sa may area kung saan nangyari yung isang grabe na sitwasyon kahapon. Pero yun nga, good thing, with di pa 24 hours na pinturahan po ito ng lungsod ng Manila. Siyempre sa pangunguna po natin mahal na Yorme, pero nakikita ko pa rin yung bakas ng mga ginawa kahapon. Pero ito talaga, hindi ko talaga kasabi naman, mga kaibigan, yung ginawa nila, binasag po nila ito. Ayan. So ito po yung mga bubog na nagkalat po rito sa may Central Island. Dito po mismo sa may kahabaan ng Recto. So ito pa yung bakas ng kahapon. So mga kaibigan, dito din yun yung saan may pinagtutumba na mga itong bagong Maynila na to. Ayan, hindi lang ito hanggang dito po sa kabilang side. Ayan. Ayan po. Inabot po yan. Ayan. So dito papunta sa may Sogo yung kahapon na kung saan pinagbabasag yung mga salamin. Yan po yung Sogo na yan. So, dito yung mga stoplight dito sa area na to, so, may malapit sa may kanto ng Nicanor Street. Papunta po to sa mga paralan dito, universities dito. Dito po nangyari yung sitwasyon kahapon na hindi talaga inasahan ng lahat. So dito may mga stoplights dito, nagkasira-sira yung mga ito, di ba? Ito, oo nga no. Ayun no, wala ka talaga no. So grabe mga kaibigan nangyari dito. So ito po sa area na to kahapon, dito talaga nagkaroon ng medyo mainit-init na bakbakan. So update natin sa nangyari mga kaibigan. Dito yung kahapon eh. Traffic light dyan sa... Oo, ito diba? Wala na, goodbye. So magkano abutin kaya sa tingin mo? Mahal yun kasi traffic light yun. Sir, magandang tanghali. Ano po ba yung opinion nyo sa nangyari ito kahapon?
Nandito ka ba nung kahapon? So nakita mo yung pangyayari? Oo. Okay naman tayong mag-aklas. Okay tayong magsabi ng mga sama ng loob. Galit natin. Karapatan mo natin, di ba? Tama. Oo. Meron tayong freedom of speech. Pero yung magwala ka, wala sa lugar, lalo na yung mga kabataan, yung tama yun. Kumbaga, wala na yun sa tamang pamamaraan. Wala sa hulog na, no? Oo, parang galit kalye na lang yun eh. Parang mga nonsense. Dapat yan talagang silang pasimuno ng walang kwentang kaguluhan. Na dapat nadadama yung dapat pinaglalaban. Oh, especially yung traffic light dito kahapon. Oo. Dapat ba't mo sisirain yun sa gobyerno yan. Ano ang kinalaman ng mga yun, Tama. nakakatulong sa natin. Kung pwede lang manuntok yung sa traffic light, nanuntok din to eh, no? Kaya nga mga kaibigan, si Kuya kahapon, di ba yung Sogo nga kahapon, pinag-initan din yung Sogo. Oo. Nabulabog tuloy yung 3 hours. Tama ako rin, nagbebembangan. Nagbebembangan. Pero talagang maling-mali yung nang ginawa ng mga kabataan kahapon. So, sa mga kabataan, mali yun. Hindi kayo tatama kahit saan kayo, kahit saan nyo daanin. Mali yung galit nyo, wala sa lugar. tama. Ayan, sir, maraming salamat po. Salamat. Magandang tanghali sa'yo. Ayan. Idol, bilang isang nasa serbisyo na gobyerno, anong opinion mo sa nangyari kahapon? Matingin mo ba dapat bang gawin lagi yun? Kasi baka gayahin na rin eh. Baka pwede mangyari, tuloy-tuloy na lang gagawin yun. Kasi akala nila okay lang. Okay lang naman mag-rally, pero wala na sa mga ganun mangyayari. Tsaka ang masama lang doon, yung mga kapulis natin kahapon, ipinag-initan din. Yes, so para ingat kayo kasi kayo mismo sa front line. Nakikita ko kayo. Oh, ito di ba? Ito yun eh. Oh. Lahat ng gumagana, di ba? Grabe, no? Grabe po sir, kami po, umaga kami dito, pagsana po tao ng mga Oo, kasi nung around mga 11 ata, nag-iikot na yung mga tao rito. Pero nung mga earlier, mga about na mga 9, nandito na sila. Nandito Opo, na. Oh. ayun, atakbo namin po lahat yan, mga nag-rally. Pero yung ba, okay pa yung mabista, iba't lang dating ng mga paggabi na, nagkarambo lang po. Pero so far, no? Wala pa may 3-4 oras na solusyonan ni Yorme. Na pinturahan na. May mahal na Pero mas maraming damage doon banda eh. Oo, kasi pati yung bagong Maynila na yan, wala na rin eh. Pati yung bayan eh. Wala na makailaw po yan. So anyway mga kaibigan, punta natin yan after this. Tingnan natin kung ano po sitwasyon doon. So anyway, sa ating mga taga-MTPB po na walang pahinga din, yung katawan nyo, ingatan nyo pare. Oo, kasi yung mga asawa nyo baka umiyak. Huwag naman. Batang Pandago, batang Binondo po. Yun! Mga teammate nyo po, mga taga-Barangay 283. Yun mga kaibigan. Tingnan sa bowlers, batang Pandago po. Hindi ko nagpapasa ko lang. Alright mga kaibigan, ingat. So mga kaibigan sa ating po mga pagbabalik sa lokasyon kung saan po nagkaroon kahapon ng talagang medyo hindi maganda. Hindi pala medyo sobra pangyayari dito kahapon. Dito po sa kabahan po ng Recto Avenue. So, ngayon, ito po yung sitwasyon dito ngayon. Medyo maayos-ayos na dahil na-restore na ito ng ating lungsod ng Maynila. Ano po yung nangyayari dito kahapon, talagang na-restore na ito. So ay mga kaibigan, more interview tayo. Ayan mga kaibigan, dito po tayo na malapit na po tayo sa May Sogo. So isa din po ito sa mga binasag at pinagbawarak ng mga kabataan kahapon na sumabay sa rally at nakigulo dito po sa lungsod ng Manila. Papakita ko sa inyo. Actually mga kaibigan, sa ngayon maayos naman po rito. Napinturahan na ho, wala na po talaga yan, magandang tingnan. Pero dito kahapon, itong nakatayo na yung may lungsod na Manila na may ilaw, yun talagang wala. Ito kapon. Ito yun, yan. Ito mismo yun mga kaibigan. So ito yun. Tinumbay lang kahapon. See? Grabe yung ginawa rito.
So ito yung update natin. So congratulations kay Yorme sa bilis ng aksyon, naayos at naibalik agad na restore itong sitwasyon dito sa may kahabaan ng Recto Avenue. So mga kaibigan, abante tayo ng konti, mas makita nyo pa rito. Yan, perfect kuya talaga. Ito pa, dagdagan natin mga kaibigan. Ito pa, yun o, isa pa. Yan. So marami to, hindi lang isa to. Tingnan mo yung mga basag, tingnan mo kung ano po yung nangyari talaga rito. Ito pa na pinagtutumba. Halos lahat po dito sa side na to talagang nag-init talaga at nag-alab talaga yung nangyari rito sa may kahabaan po ng Recto Avenue. Isipin mo ilan to, ang dami nito. Ayun no. Diba? So ito po yung sa may Sogo. Tingnan natin dito ng Balapitan. So, halos lahat to dito mga kaibigan, puro to warak-warak. Grabe ginawa na dito. So hindi lang piso ang ginas dito mga kaibigan, pera ng taong bayan to na pinaganda rito, kaso nga lang yun nga. Ito yung Sogo mga kaibigan. So again, iikutan natin ang mga nirestore na area dito po sa may lungsod ng Maynila. Ayun, ito na yung kahapon. Alright mga kaibigan, update pa tayo po.